Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Una sa balita, una sa public service, kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 1 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparas at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa Spot Report. Hoy, magandang gabi mga kaserbisyo at kapamilya. Lunes na Monday na naman, partner. Ay plus minus na lang po tayo ngayong gabi. Dito po sa Spot Report, ako po si Marlene Padiernos. Good evening mga kapamilya, ako po si Michael Delizo. Ay, nako po. Ngayon po ay 66 days na lamang po bago ang Christmas. araw ng Yes, Kapaskuhan. handa ka na ba? Handa na ba ang lahat? Handa na ba kayo? Handa ka na ba? Katrina. Eto na nga, syempre bago ang Pasko, partner, syempre dadaan muna tayo sa paggunita ng undas, kung saan pinaghahandaan na rin ng Philippine National Police yung kanilang ilalatag na security deployment para doon sa paggunita ng undas. Kasi syempre anticipated ang maraming tao niyan, di ba, partner? Usually ba pag undas, ano ang mga ganap mo? Ay, ako nagko-cover. Coverage trabaho. lang. Oo, trabaho lang. Dahil syempre part yon ng ating tungkulin bilang isang radyo patrol. Nung bata ako, ginagawa mo rin ba to? Yung Alin? Gumagawa ka ng bola gamit yung mga kandila na napupulot mo sa mga nicho. Uy, bakit? Hindi nyo ba ginagawa? Hindi. Wala lang. Bakit? Palakihan kami ng bola. Talaga? Ang alam Pinakolekta ko, namin ang yung alam mga- ko nung bata ako, yung mga kalaro ko bawal lumabas Bakit? ng bahay kasi Sabi daw ni Kim araw Chiu, ng mga patay, partner. Ganon? Oo, araw ng mga patay at araw ng mga kaluluwa. So may mga paniniwala kasi yung kanilang mga magulang. So Ginamit lang yun. hindi Para hindi seryoso. lumabas. Parang hindi pa yaga maglaro, no? Mga magulang dyan. Ginamit nyo pa yung undas. Opo. Ay, kamusta na po kayo mga kaserbisyo at kapamilya? Sino ng mga nag-dinner dyan? At sino pa ang nasa biyahe ng alas 8 ng gabi? Ako, traffic po ba OT ngayon? na naman? Oo. OT na naman, traffic na naman. Ako po, konting pasensya o isang sakong pasensya ang inyo pong dapat inihanda. Sa Laguna nga, araw, meron na naman yata nag-away sa kalsada, no? Oo. Laguna ba yun? Yung dito sa LTO nung nakaraan. Oo, grabe yun. Ay, di ba nga nasuspende na ng LTO yung lisensya nung UV Express driver? Oo, tama. Dahil doon nga sa nangyaring away. Kasi partner, ang tanda nung sinapak-sapak na lang na bus driver. Yes. Ang kawawa. Oo, hindi naman lang naawa. Alam niyo po, kapag may mga ganyang init ng ulo, alam mo, di ba kasi maiwasan na yung mga gitgitan, Yes. mga payabangan sa kalsada. Pag may mga na-encounter po ko yung mga mayayabang sa kalsada, mga itatawag nilang kamote, Ano gagawin? huwag na pong patulan. Alam mo, be the bigger person. Ganun yan, partner. Kahit maliit yung kasasakyan mo, be the bigger person. Be the bigger person. Minsan kasi nakakalalaki, di ba? Bakit? Hindi, parang yun yung, parang nakakalalaki ito, in-overtake ka na ko. Tapa mo, parang ganon. Naku, very wrong po, wag po. Huwag niyo po gagayahin si Michael Delizo. Very wrong po. Dapat po tayo ay maging mapayapa lamang. Alam mo yung nangyari At pa, kalmado. Biblinkeran ka. Tututukan ka ng malakas na ilaw sa likod mo. Tapos yung ikaw naman, pupunta ka sa likod. Tapos ikaw naman magtututok ng malakas. Ginagawa mo yun? Hindi naman. Akala ko Narinig ko ginagawa. lang. Wag mong gagawin yung lang. partner ha. Maging be the bigger person tayong lahat ha. Oo. Kahit sino po ang tumutok sa atin, tumutok. Kahit sino po ang mangyabang sa atin sa kalsada, wag po kayo magpapadala sa galit ha. Hingang malalim, sabi nga po ni Kuyang Jeff,
alalahanin nyo ang inyong mga mahal sa buhay. Diba? Kasi partner, kapag may mga nakaaway ka at nauwi sa road rage, syempre, hindi lang ikaw ang dehado, pati yung pamilya mo, partner. Pag nasaktan ka, the worst, pag Saka mas malaki abala yan, pag tumagal pa. Diba? Hindi lang kayo maaabala, pati yung mga kapwa ninyong motorista. Very wrong po. At the same time, ingat-ingat po sa kalsada, yung mga papauwi dyan. Mag-message po kayo sa amin kung ano po yung mga sitwasyon ng trapiko. Kala ko i-update ka. Update Pwede naman, update niyo po ako. Pero pwede po kayo message sa Viber line na 0919-278-3000. At yan po ay pwede po tayong mag-message daan ng mga sitwasyon ninyo dyan sa kalsada. Kung anong ulam ninyo, kung may mga panawagan kayo, may mga pabati kayo, pwede po kayong mag-message dyan sa ating Viber line. Or sa YouTube. Tayo live na live dyan. Baka gusto nyo mag-comment. At maki-attendance check. Saan yan, partners? Sa ating DZMM. Tama ba ako? DZMM Teleradio YouTube channel. At naka-cross post po tayo. Naka-live stream din po tayo sa ABS-CBN News Channel, mga kaservisyon kapamilya. Pwede nyo po kayong matutukan dyan at masabayan ba yan? Sabayan nyo rin po kami dahil papasadahan na natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras. Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report. Spot Report. Sa mga balita sa nakalipas na oras, panatag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagagawa ng tama at angkop ng Binoong Independent Commission for Infrastructure ang kanilang mandatong imbestigahan ang mga infrastructure projects ng gobyerno. Sa harap ng mga panawagang gawaran ng dagdag na kapangyarihan ang komisyon. Sa press briefing, sang-ayon si Pralas Press Officer Claire Castro sa hiling ng ilang pribadong grupo at mga mambabatas na bigyan ng dagdag na pangil o kapangyarihan ng ICI. Pero ayon sa opisyal, sa ngayon ay makikita naman ang magandang takbo ng ICI na nagagawa ng malaya ang kanilang mandato at nagagawang mapasunod at mapatawag ang mga matataas na opisyal para sa investigasyon. Hindi naman anya isinasara ng Pangulo ang posibilidad ng mga pagbabago at pagkakaroon ng mas mabigat na kapangyarihan ng ICI. Tugon ito ng palasyo sa panawagan ng mga business groups na bigyan ng full legal authority ang ICI at hirit sa Kamara na magpatawag ng special session para maipasa ang panukalang batas na magbibigay ng dagdag na kapangyarihan sa komisyon. Nilinaw ng Malacanang na ipinatawag lang para sa courtesy call sa Independent Commission for Infrastructure sa U.S. Embassy Acting Deputy Chief of Mission Michael Kelleher kasunod ito ng pagtawag ng ilang grupo na insulto at hindi katanggap-tanggap ang pakikipagpulong ng Independent Commission sa foreign diplomat. Sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na inalam lang ng mga opisyal ang mandato at methodology o pamamaraan ng ICI sa pag-iimbestiga. Nilinaw rin anya ng palasyo sa palasyo ni ICI Executive Director Brian Keith Hosaka na walang napag-usapan sa pagitan ng komisyon at US official tungkol sa posibleng pag-audit ng mga foreign department partners gaya ng Amerika sa mga foreign assisted projects. Samantala, inulan naman ng batikos si Cavite Representative Kiko Barsaga mula sa mga protest leader matapos ang kanyang kontrobersyal na protesta sa Forbes Park sa Makati. Giit ng mga aktivista, ang mga PR stunt ni Barsaga ay nakakaabala sa tunay na kampanya laban sa korupsyon, lalo na sa issue ng flood control scam. Ayon sa mga grupo tulad ng Anak Bayan at Student Christian Movement, bahagi rin si Barsaga ng sistemang kanyang binabatikos bilang miyembro ng isang political dynasty. Sa kabila ng kanyang panawagan, hindi umano siya tumutol sa unprogrammed funds sa 2026 budget. Dagdag pa ng mga lider ng grupo, ang galit ng mamamayan ay dapat itutok sa mga tiwaling opisyal, hindi sa mga personalidad na posibleng ginagamit lang ang issue para sa pansariling interes.
Nagsumite ng kanilang counter affidavit sa Department of Justice ngayong araw ang mga anak ni Charlie Atong Ang bilang tugon sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sa kanilang counter affidavit, mariing itinanggi ng mga anak ni Ang anumang kinalaman sa krimen at nagsumite ng konkretong ebidensya upang patunayan ang kanilang pagiging inosente. Git nila, ang reklamo ay nakabatay lamang sa testimonya ng isa umanong co-respondent at whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Desperate move lamang ni Patidongan na isama ang pamilya ni Ang sa kaso para makaiwas dito. Kumpiyansa naman ang pamilya ni Ang na mananaig ang katotohanan at due process at umaasang makikita ng DOJ ang kawalan ng basihan ng mga akusasyon laban sa kanila. Alam mo, partner, di ba ang pinaka-latest development nitong kaso ng negosyanteng si Atong Ang ay yung pagbasura ng korte o ng piskalya doon sa kanyang inihaing